po ang ating Bible verse. Ito na sa Exodus chapter 15 verse 26. Kasi po natin ang ating presentation ng salita ng Diyos. Sinasabi dito na, He said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all of His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians. For I am the Lord who heals you. Sa Tagalog, ang sinasabi, kung inubirin Diyo ng buong tiyaga ang pinig ng Panginoon ng Diyos, at yung gawin na matuwid sa kanyang mga mata, at yung susundin ang kanyang mga utos, at yung tutuparin ng aking kanyang mga batas, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, gaya ng inilagay ko sa mga Egyptian. Sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Teaching number 1, Yahweh inflicts diseases on the idolaters. Pinapakita dito na ang Diyos ay may kapangyarihang magbigay ng parusa, kabilang malalong karamdaman, lalo na sa mga taong tumatalikod sa Kanya at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi ito dahil sa galit lamang, kundi dahil nais ng may ituwid ang tao at ibalik sa sila sa tamang pagsunod. Tinuturo ng talat ng verse nito na ang pagsuwad at pagtalikod sa tunay na Diyos ay may kaakibat na consequence at ito sa mga ito ay pagharap sa hirap na nilalagay ng Diyos upang magising at pagbago ang puso ng tao. Teaching number 2, Yahweh is the healer of His servants. Sa kabilang banda, pinapakita rin ng verse ang kabutihan at habag ni Yahweh. Siya ang Diyos na nagpapagaling hindi lamang ng pisikal na karamdaman, kundi pati ng sugat ng puso, isip at kaluluwa. Teaching number 3, Yahweh incarnate is the wounded healer. Ito ay pinapakita ang mas malalim na katotohanan sa pamamagitan ng Kristo. Lumakad ang Diyos sa katawang tao at siya mismo ang nagdala sa sakit, hirap at sugat upang tayo ay gumaling. Tinatawag siyang wounded healer sapagkat sa kanyang sugat tayo ay gumaling. Application number 1, correct unhealthy eating and sleeping habits now. Kung ang Diyos ay nagpamalasakit sa ating kalusugan, dapat din tayo makiisa sa kanyang kagustuhan sa pamamagitan ng pangangalaga sa ating katawan. Application number 2, choose what is healthy under Christ's Lordship. Ang pagiging tagasunod ni Kristo hindi lang sa simbahan ang panalangin. Kasama rin dito ang ating mga pang-araw-araw na desisyon. Kung si Kristo ang Panginoon, ibig sabihin siya rin ang nagagabay sa ating pagpili ng mga pangakabuti, pagkain, lifestyle, relasyon, trabaho, at maging sa ating mga kaisipan. Application number 3, call on Yahweh Rapha for healing and restoration. Kung tayo ay nararamdaman ng physical o emosyonal, hindi dapat tayo tumakbo sa ilang bagay. Ang unang dapat natin lapitan ay ang Diyos na nagpapagaling. Siya ang Yahweh Rapha, ang Panginoon na nagpapagaling. Ibig sabihin, hindi tayo nakagalingan sa Kanya. Nagtiwala sa Kanyang kakayahan, paniwala ang kayang ayusin hindi lamang ang ating katawan, kundi pati ang sirang relasyon, sugat ang puso at pagod ng espiritu. Yun lamang po ang devotion.